Yan. So, ayan. Gusto ko lang to i-share kasi nung nakaraang linggo ata yun, I'm not sure. Last week, past few weeks, may nakausap akong kabataan. Tapos, I wanted to share the specific verse. Pero hindi ko kasi alam kung anong verse na yun, parang address niya sa Bible. Diba may book of, tas yung chapter, tas yung verse. Hindi ko alam yun. I tried searching it sa Google. Tapos, hindi ko pa rin siya mahanap. Tapos, ayun. Actually, nahanap ko siya, pero hindi pala siya applicable doon sa pinagdadaanan ng kabataan na kausap ko. Kaya, hindi ko siya na-share. Pero, siya yung verse of the day. Kahapon to siguro. Hindi ko sure kung kahapon or today. 14 minutes na into, to today. Pero, ayun. To today. So, ayun. Share ko na to. Sabi dito sorry po, hindi po Bible yung gamit ko. Kasi verse of the day sa Bible. Pero yun, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, NLT. The temptations, take note, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Praise God. Praise God. Ayun. So, nasabi ko na hindi siya applicable doon sa pinagdadaanan ng kabataan kasi ang tinatry kong i-search, kaya nahirapan din ako mag-search sa Google. Kasi ang tinatry kong i-search is hardships, trials. So, parang akala ko before, kagaya rin to nung isang verse na palagi na nating naririnig. Pero unless you study it carefully, talagang iba yung magiging meaning niya sa'yo. I've known this verse even before. Pero ngayon ko lang na natutunan, na-realize na instead of trials of hardship, temptation pala yung sinasabi dito. So, hindi siya applicable dun sa sinasabi, yun, sa gusto ko sanang i-share dun sa kabataan. Kaya hindi ko nga to na-share sa kanya. Pero ayun, tinuruan ako ng Panginoon na yun, bukod sa syempre, balikan kung ano yung mga verses na kumbaga parang sobrang common na, pero may bago pa rin talagang revelation si Lord every time. So ayun, ito, temptation. Temptation, sabi, ang plain nga ng pagkakasabi, the temptations in your life are no different from what others experience. So yung, temptation. Temptation. Sabi niyo temptation. Temptation. Sige, search natin. Ano bang meaning ng temptation? Ay, ito. Alam ko na magandang example. So, di ba, sa Old Testament, si Job, he was tempted by Satan na i-deny, tama ba yung term na itatupa? I-deny na, mabuti pa rin ang Panginoon sa lahat ng pinagdaanan niya. So, Job was tempted by Satan na, tawag dito, i-deny niya yung faithfulness niya sa Panginoon at kung gaano pa rin kadakila at kabuti ang Panginoon sa lahat ng pinagdaanan ni Job. Kilala niyo naman si Job, di ba? Kung hindi, basahin niyo na lang yung Book of Job, kahit yung first 2 to 3 chapters. Nalaman niyo na. Pero, ayun, Job was tempted by Satan to deny God. To deny God. Hindi lang yung external factors na nangyari. Kundi pati yung mga kaibigan niya, yung asawa nga. Sabi niya, sasabihin mo pa rin bang mabuti ang Panginoon? Ayun, si Job yan, sa Old Testament. Sa New Testament, magandang example ng temptation. Si Jesus, sa Matthew chapter 4.
Kasi doon yung Matthew 4:4 na hindi lang siya tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa salita ng Panginoon ng mga tao isa. Yan. So, ayan, tawag dito. So, si Jesus, he was also tempted by Satan na una, gawing, ayun nga, tinapay yung bato. Kasi Jesus was fasting. Ayun, sabi ni Satan, sige nga, kung talagang Diyos ka, gawin mo nga tong bato, tong tinapay na to. Ayun, yung rebut ni Jesus. Anong tawag dito? Ano yung pangalawang temptation? Ayun, pangalawang temptation, sabi ni Satan. Di ba sabi sa salita ng Panginoon ay, ayan, kapag, ingatan ka ng anghel ng Panginoon, ganito, ganito. Sabi naman ni Jesus, dapat hindi tinetest ng Panginoon ang Diyos, gano'n. Tapos yung last temptation would be the whole world. Lahat ng kayamanan ng mundo. Ayun, bibigay daw kay Jesus kapag winworship ni Jesus si Satan. Through him, all things were created. Sorry. Pero, tawag dito. So, Jesus was also tempted. All throughout the Bible, there are many people who were tempted to stray away from the original calling or design ng Panginoon. Unang temptation nga, di ba, si Adam and Eve, na nahulog agad sa kasalanan. So, nandito tayo ngayon. Ganun. Pero, ayun, all throughout the Bible, many times, people are tempted. Humans. Talagang, we are very, ano ba, hindi naman vulnerable. Talagang subject tayo to, um, to testing and temptation. Pero, ang kaibahan ng testing sa temptation. So, testing is the same with trials, with hardships, with suffering. Ayun, same lang sila. Ang kaibahan ng temptation sa hardship. Ang hardship, kailangan mong pagdaanan. Ayan na. Ang paghihirap, ang suffering, lalong-lalo na sa mundong to. As a Christian, you have to go through it. However, on the other hand, ang temptation, kailangan mong takbuhan. Takbuhan mo dapat yan. So dito, sa verse 1 Corinthians chapter 10, verse 13, the temptations in your life are no different from what others experience. The same temptation I'm going through are also the same temptations others are going through. Yung temptation na, Lord, kailangan ko po kasi ng additional na pera. So, hindi muna ako magta-tithes ngayong linggo. Yung temptations, hindi pa nga lang dun eh. Yung mga bagay, di ba? Yung tempted ka na bumalik pa rin dun sa lumang sarili mo. Yung before mo nakilala ng tuluyan ng Panginoon Jesus. Before mo sinuko yung buhay mo sa Panginoon. Yung temptation na bumalik dun. Mas madali yun sa totoo lang. Mas madali yun. Mas madaling hindi sumunod sa Panginoon. Narrow gate nga to Narrow gate ang dinadaanan natin. Pero ayun, yun yung difference ng temptation sa trials, sa testings, sa hardships, sa sufferings. Yung mga bagay na yun dapat pagdaanan mo. Kasi it's a way to strengthen your faith, to refine you as you go along on this journey with Jesus Christ. Pero ang temptation, hindi mo yun kailangang pagdaanan, kapatid. Kailangan mo yung takbuhan. Flee from temptation, na sabi ni Apostle Paul. Pero ayun nga, sabi dito, God is faithful. Si Lord pa rin yung nabibigyan ng solusyon, o diba? Kahit na may problema ka talaga, si Lord pa rin magbibigay ng solution. God is faithful. He will not allow you to be tempted. Ito yung other translations. Alam ko, NIV. He will not allow you to be tempted more than you can stand. Hindi hahayaan ng Panginoon na matempt ka
beyond your capacity to be tempted. So, if you fall into sin because of temptation, nakalimutan mo yung fruit of the Holy Spirit. Anong fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and ano yung last? Self-control. So, ang temptation, it's not automatically sin. Alam naman natin to. It's not automatically a sin. But when you fall to temptation, that's when you fall into sin. When you are tempted, sabi dito, He will show you a way out so that you can endure. This is not just for you guys. It's also something that God has taught me and is still teaching me. So, ayun, yun lang naman yung gusto kong sabihin ngayon. Talagang, hindi ako makakapag move forward sa araw na to nang hindi to sinasabi sa inyo. At, ayun, I hope na may nasagot na panalangin na may wisdom. Kasi usually, prayer natin yun. God gives wisdom to those who ask. Pero minsan ng wisdom, tinatanong pa rin natin, saan ba natin mo? I hope na, ayun, God was able to answer your prayer through this message. So, ayun. Sige, pag-pray ko lang kayo, pag-pray kita para lang ma-close tong video na to. So, ayan, sige, let's pray. Hallelujah, Lord. Thank you so much for your message for today, for tonight. I just pray, oh God, na patuloy, Panginoon, na turuan niyo po kami na maging mas kagaya ng aming Panginoon Jesucristo. Dalangin po namin, Panginoon, na i-remind niyo kami that we are more than conquerors through our Christ Jesus. And that all the temptations, Panginoon, that we go through are to be fled from, Panginoon. Turuan mo kami. Give us the strength, the courage to resist the temptation and continually follow Christ. Help us to deny ourselves for us to effectively follow you. We love you so much, oh God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So I hope, ayun, maging mas kagaya tayo ni Kristo. Tayong lahat. Kristiyano ka, di ba? Kristiyano ka. Be more like Christ today. Okay? Ayun. So, yun lang naman. God bless. Happy anniversary, JL De Paro. Bye-bye. God bless.